bro, meron tayong ulam oh. Anduli. Nice one. Ang laman nito mga bro, dati 10,000 fingerlings. Pero yun nga, inabot siya ng fish kill, maraming namatay. May ma-harvest pa rin tayo kahit papaano, kahit inabot siya ng fish kill. Bro, bakit ganun? Meron akong paalaga dyan sa isla, sa Laguna Lake na cage. Sabi nung katiwala, wala raw na-harvest, wala raw ma-harvest. Meron pa nga nagtanong sa ating page mga bro, totoo ba? Lumiit daw yung tilapia nung February hanggang March, January, ganyan, nung panahon ng taglabo at saka taglamig. Lumiit po talaga yung mga isda. Bakit nga ba? So dahil po mga bro, namayat po yung mga isda. May maliit na butas siya, ilang mata, pero hindi naman makakalabas yung tilapia. Ayan, tinahina natin siya mga bro. Hinayuma natin. Ayan, ganyan po ang paghahayuma. Yo, what's up? Good morning sa inyo lahat mga bro. Usapang fish cage naman tayo mga bro. So meron tayong isang fish cage na aalsahin. Sisilipin natin yung laman niya na isda. Kasi mga bro, ito yung fish cage na hindi pa natin na-harvest. Sa maniwala kayo, hindi mga bro, 1 taon at kalahati na ito na hindi natin na-harvest. So dumaan na yung tag-init, dumaan na yung ganda ng tubig, dumaan yung lamig ng tubig o yung masamang tubig, nagkaroon ng fish kill. Mga isda sa loob mga bro, sa halip na palaki siya, naging paliit noong mga panahon na malabo ang tubig tsaka taglamig. Ngayon mga bro, dahil maganda na uli ang lawa, so titingnan natin kung pwede na siyang i-harvest. At titingnan din natin kung madami bang natira. Kasi dumaan nga siya, gaya ng sabi ko, sa fish kill. Kaya yan, samahan nyo kami mga bro sa video na to. Let's go! Yan mga bro, kasama si Tol. Tol! Yun. Okay. So mga bro, dala natin yung bangkang WH, yung may katig. Ayan o. So tara, samahan nyo kami. Ayan, ang weather natin ngayon mga bro, medyo makulimlim. At saka hindi mawarian ng hangin kung amihan o habagat. So para lamang ang hamihan. So ngayon mga bro, dadaan muna tayo sa fish pan. Kasi kukuhanin natin yung yung salamin ni Tol na pansisid. So daan tayo sa fish pan at silipin din natin kung ano sitwasyon doon. So tara. So yan mga bro, kung mapapansin nyo, ganda ng lawa oh. Malinaw, parang kulay green siya no? Tapos meron ding liya. So goods na goods sa mga alaga natin na isda. So mga isda ngayon mga bro, mabilis ang paglaki, lalong lalo na ang big hit. Pero pati tilapia mga bro, maganda rin ang laki. So eto, narito na tayo mga bro sa sa ating fish pen. Ayan, fish pen ng Talim PH at WH. Ayan, daan muna tayo dito. Narito si Han, yung ating aso. Ayan, Han! Tol, ganda ng kubo mo. Nagkapinto na rito Nagkapinto na dito yung kubo ni Tol. Mga bro, akit muna tayo saglit na. Silipin natin, baka palutangan natin yung ating mga alaga. So Tol, tali mo nga. Ikawit mo na lang diyan sa may halang. Ayan. Hapitin mo. Right, akit tayo sa taas mga bro. So mga bro, dati narito si Han. Ayan. Pero dahil nung nakaraan, sobrang lalaki ng alon, nilipat na lang natin siya dito sa taas. Ayan, tinatyaga na lang ni Tol na nawalisin yung kanya mga dumi na. Kasi si Tol naman mga bro, dito natutulog yan sa may duyan. Ayan, diyan natutulog yan. Magkatabi sila ni ni Han. Ayan mga bro, narito na tayo sa may taas na, sa may kubo. Nakaupo na tayo. Ayan. So si Tol nandito, nagpapatuka. So ayan Tol. Wala ba tayo shoutout dyan? Mamaya, isip ako mga sasyarat ko kayo lahat. So, pahipahinga muna tayo mga bro. Kanina kasi hiniram yung ating pang-alsa ni na Brian. So, shoutout sa inyo, tsaka kay Kuya Edwin. So, hiniram nila yung ating pang-alsa, yung kawayan. So, pero parang tapos na naman sila. Wala na sila dun sa may fish cage. So, ready na. Pwede na tayo mag-alsa ng cage na. Tingnan muna natin yung ating mga alaga na isda rito. Mga bro, kabit ko nga yung polarize para makita ninyo. A few moments later. Mga bro, punta na tayo sa kabilang kubo para makapagsimula na tayo sa ating trabaho.
So yan, dun. Ayun, ang kubo natin, kitang kita na. So let's go. Okay mga bro, narito na tayo sa kubo. Andun pa rin yung damo na tiki mga bro, ayun. So dito sa kabilang kubo, narito naman si Ami. Ayan, tol, may anak ako sa lunday. Ami. Yun, itong ating kawayan mga bro ay babagsak na natin. So yan yung ginagamit para ano, para kalaskasin yung ano, yung cage para maipon yung mga isda. So eto, ibabagsak na natin mga bro. Yan, kakabit muna natin yung ating tripod. Ayun no. Mga bro, punta lang natin yung ating kawayan. Lumayo na. Ang layo na. Tol, tumalong ka na lang. Matamaan ka. Yeah, mga bro, narito na tayo sa fish cage. At ngayon, tatanggalin muna natin yung mga tali ng fish cage dun sa ilalim para maalsa natin siya. No? Kasi nakatali yan sa ilalim mga bro, malapit sa putik. Kaya sisisirin muna natin yung mga tali doon. So yan, katulad niyan, no? Si Tol. Tol. Ano? Isang kaway naman dyan na ba? Maninisid ng kasili. Napakalido ng tubig mga bro. Mga bro, ito yung fish cage na aalsahin natin. Talagang siya na lang dito sa ating team, Talim PH team, mga team Kopi ko, WH, mga naka-harvest na, pati yung cage ni Bayaw, naka-harvest na rin. Pero itong cage na lang na ito mga bro ang hindi nakaka-harvest. So ngayon sana malalaki na yung laman. No? So tingnan natin at saka sana maraming ang natira. Kasi inaabot nga itong mga bro ng fish kill nung nakaraan. So si Tol nandun. Siguro mga bro, mabilis ang time lapse na lang ulit tayo sa ating pag-aalsa. So tara, let's go! Mga bro, kunin lang natin yung salok dahil meron tayo nasakop na mga kanduli sa ibabaw ng fish cage. So para may ulam na tayo pag uwi, kunin na natin. Aww. Mga bro, yung salok natin, nakuha na natin. So tara. So mga bro, nakikita na natin ang mga tilapia. Ayan, malalaki na rin. Pwede na. Mga 3 finger pataas. Sana'y madami ka para naman makaharvest. Ay mga bro, kunin lang natin mga kanduli. Oh, baka hirap kuhanin mga bro. Oops, lang sir. So mga bro, ito yung mga kanduli na nakuha natin. O, balian lang natin ang tibok. Oh, itong isa, ba't bali na? Nabalian mo? Bro, putulin lang natin mga tibo niya. Para safe tayo na. Para safe. Mga bro, meron tayong ulam oh. Kanduli. Nice one. A few moments later. So yo mga bro, ito na yung mga isda. So yan oh. So ang laman nito mga bro, dati 10,000 fingerlings. Pero yun nga, inaabot siya ng fish kill, maraming namatay. So ngayon, pero para may natira pa rin naman mga bro, kahit papaano. Ayan, ang daming mga red tilapia. Mukhang marami-rami rin mga bro, kahit papaano. Sana makaano, 200 kilo man laang o kaya 100 kilo. So hindi natin alam kung gaano karami to eh. Kakarkulahin natin mga bro, ipitin natin na. Ipitin natin. Ay mga bro. So kulang ako ng video ani kay bro Edwin, ipapasa ko ani. So ayan mga bro, maiipit na. So talagang ano mga bro, marami rin namatay dito. Pero at least mga bro, meron siyang natira.
Kasi yung iba natin mga kasamahan mga bro na nagtilapia nung nakaraan, talagang ubos no. Ito medyo kahit pa paano parang madami-dami naman ang bahagya mga bro. Ayan o. May ma-harvest pa rin tayo kahit pa paano, kahit inabot siya ng fish kill. So papakita ko sa inyo yung laki mga bro. Kukuha tayo. Ayan mga bro, ito ang laki. So yan mga bro, yung mga tilapia. Ayan. So mahigit 3 finger, may 4 finger. So pwede na. Ayan, tatanungin ko na lang yung may-ari nito mga bro kung i-harvest na to. Ayan. So yan. So sana marami tayong ma-harvest dito no? Ayan mga bro, ito na nga yung ating isda. Ayan. Kahit papano, kahit konti lang yung laman, masaya pa rin kami ni Tol. Kasi parang may ma-harvest no. Kasi yung iba natin mga kasamahan nga na magki-cage, wala sila na-harvest nung inaabot sila ng fish kill, nung taglamig, nung taglabo ng tubig. Pero tayo, mukhang may ma-harvest tayo. So pinakamababa siguro 150 kilo sa tansya namin no, pataas. Ayan. So hindi pa kami sigurado ni Tol kung gaano karami talaga. So mga bro, ugutin na ni Tol yung yung kawayan. So ang laki niya mga bro, mga 3 finger to 4 finger. Ayan. So tatanungin ko na lang may-ari nito kung harvestin na. So mga bro, marami na rin kasing nagme-message sa ating page no. Ang dami nag-message, di ko na ma-replyan yung iba. Bro, bakit ganun? Meron akong paalaga dyan sa isla, sa Laguna Lake na cage. Sabi nung katiwala, wala raw na-harvest, wala raw ma-harvest nung nakaraang taong mga bro. So totoo po yun mga bro, na talagang halos lahat, halos karamihan, wala po talagang na-harvest pagka tilapia po ang laman. Ang mga naka-harvest po nitong mga nakaraan, itong huli, ay yung mga nag-alaga ng big head. Pero pagka po tilapia, talagang wala silang na-harvest. Meron pa nga nagtanong sa ating page mga bro, totoo ba? Lumiit daw yung tilapia nung February hanggang March, January, ganyan, nung panahon ng taglabo at saka taglamig. Kasi daw yung kinarga daw nila na fingerlings, maikwento ko lang mga bro, nagkarga daw sila ng June. Tapos nung December daw, medyo malalaki na raw, mga 4 finger na raw. Tapos nung pagpasok ng January to February, di ba, lumamig na ang tubig nun, tas malabo na. Lumiit daw yung mga isda. So tinatanong ako kung totoo daw ba yun, na lumiit daw ba talaga yung isda. So ang sagot po dun mga bro, totoo po yun. Lumiit po talaga yung mga isda. Bakit nga ba? So dahil po mga bro, namayat po yung mga isda. Dahil yung taba niya nawala, papaliit ang nangyari sa tilapia. Sa halip na palaki, naging paliit po siya. Kasi nangamayat nga po ang mga tilapia noon. Malabo yung tubig, malamig yung tubig, at walang makain dito sa lawa ng Laguna Lake. Kaya yun, sa mga nagtatanong po sa ating FB page, siguro dapat tiwala lang po kayo, magtiwala lang po kayo sa inyong katiwalaan pagka po sinabing walang na-harvest. Kasi kita nyo naman mga bro din sa mga upload ng mga kasama natin mga vlogger dito, kina Talim Islander, kina Laguna Lake, tapos kina taga Isla ako, di ba? May mga upload sila dun sa kanilang mga fish cage, at talagang pagka tilapia mga bro, wala talagang na-harvest. So pasalamat na rin tayo kahit papaano, kahit konti, meron tayong ma-harvest dito kay kay sa ating kasamahan dito, sa ating subscriber din kasi natin yung mga bro, manonood doon ng Talim PH. Ayan, 1.5 taon ito mga bro, at kahit pa paano may ma-harvest. Thank you Lord. Ayan. So ngayon mga bro, itatali na uli natin yung mga tali sa ilalim, tapos yung kawayan natin nahugot na natin. So siguro Tol, wag mo na itali lahat, 6 lang. So 4 na kanto, tapos 2 gitna. So hindi na natin itatali lahat kasi aantayin pa natin yung sasabihin sa atin nung may-ari nito kung i-harvest na ba. Ayun mga bro. So mga bro, update na lang. Mamaya akit tayo sa kubo. Meron na tayong ulam, yung nasakop natin dito sa takip na nakanduli. So ayun, magtatali muna kami ng fish cage. Okay. 5 minutes later. Yan mga bro, nakakita tayo dito ng gas-gas sa lambat. May maliit na butas siya, ilang mata, pero hindi naman makakalabas yung tilapia. Ayan, tinahina natin siya mga bro. Hinayuma natin. Ayan, ganyan po ang paghahayuma. So hindi ko na naipakita yung video, walang tagahawak ng video no. Ayan, ganyan po tayo kapulido sa ating mga alagang fish cage. So pag nagkakasira mga bro, hinahayuma natin. So yan po, para naging original na siya, natahinol lambat, di ba? So ayos ba? Ayos din. So yan si Talo. Medyo masaya kami ngayon mga bro, kasi kahit pa paano may laman pala to. Kala namin wala na talagang pag-asa to Ayan, nagtatali pa rin si Tol. A few moments later. Mga bro, narito na tayo sa kubo. Merienda muna tayo. Meron tayong dalang kape, kaso hindi na tayong papainit. Uwi na rin tayo kasi may gagawin pa tayo sa bahay. So, meron tayong merienda rito, tubig na lang. Ayan mga tinapay.
Tol, halika na. Tara mga bro, samahan nyo kami, kain tayo. Ayan. Yun nga pala mga bro, kaya kailangan din natin kaagad makauwi. Mangangala tayo ng kitang mamaya. Yung mag-aayos pa tayo. Tapos yung mga similya natin, i-check pa natin yung mga pamain natin. Kaya uwi tayo na maaga. Kupya tayo. Kaya hindi tayo nakapamiwas ngayon mga bro, yun ang sagot. Dahil nawawalan tayo ng oras. Puro tayo hanap buhay ngayon, mahirap hanap buhay ngayon eh. Pamamantin ng ayungin. Tapos bana tayo ng kalat ng kitang. Tapos pagka umaga magpapaki tayo ng kitang. Ganyan po. Mag-i-edit pa tayo ng vlog. Diba? Tagal. Kaya hindi natin maisingit yung ating hobby. Yung ating libangan na pamimingwi. Huwag kayong mag-alala mga bro. Carp hunting na ulit. Ayan. Labas na mga karpa ngayon. Naka-ready na yung aking mga bro eh. Naka-ready na yung aking pamingwit. Ang gagamitin ko pang karpa, yung bigay ni Kuya Dennis na na Pioneer Uluwa. So, abangan nyo yung mga bro. Gagamitin natin pang karpa 8 feet. Wala nito. Wala na. Bakit? Wala na. Ito masarap. Goods. Busog.